Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoong hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita. Pantay presyo po tayo ngayon sa bigas. Narito ho tayo ngayon sa Dagonoy Public Market dito po sa lungsod ng Maynila. Doon sa nakikita ko natin ngayon na presyo ng bigas. Meron ho tayo mabibili dito na halagang 50 pesos kada kilo. At ang pinakamahal naman po ay itong tinatawag na Kukuyu Special Rice from Nueva Ecija na umaabot po ng 65 pesos per kilo. Yan ho yung presyo ng bigas dito sa Dagonoy Public Market. Merong 55, 52, 58, 60. Ganun ho yung presyo. May mga makakapili. Actually, meron silang binebenta dito na well-milled rice. Ito po yung imported rice from Vietnam na mabibili naman sa halagang 48 pesos per kilo. Pero may limit po ang pagbili nito. Ang maximum na pwedeng bilhin ay hanggang 25 kilos lamang o kalahating kaban. Una na hong sinabi ng Department of Agriculture na pagdating po ng anihan na season sa Setyembre, posibleng tumaas ang presyo ng lokal na bigas. Tumaas daw kasi ang presyo ng pataba o fertilizer dulot ng gyera sa Middle East. Sa tansya po ng DA, posibleng sumampa sa 62 pesos kada kilo ang local rice. Kaya naman, kumustahin natin yung ating mga kapuso dito. Unahin natin yung may-ari ng tindahan dito. Ma'am, nakikita ko mayroong 48 pesos per kilo. Ito ba yung tinatawag na imported rice from Vietnam? Yes po, binhi rice po yan. Actually, malaking tulong po yung binhi rice po na 48 pesos kasi maganda po yung quality niya, whole grain, soft grain. Tapos ang kapresyo niya po talaga sa imported rice po is 60 pesos. So malaking tulong po talaga. Bakit yun. po siya nakatulong, ma'am? Kasi po 48 pesos lang po siya, tapos maganda siya. Tapos po, affordable po, kayang-kaya po ng... So paano ho itong mga local rice natin? Yun nga po, actually po simula dumating po yung binhi, medyo nakatulong po siya, bumaba po yung presyo ng mga imported, even the local rice po. Malaking bagay po. May pasabi na ba sa inyo? Meron na ba kayo nasabihan na ba kayo na baka by September tumaas ang presyo ng bigas? Wala pa naman po, ma'am. Wala pa po. naman. Wala So po. sa ngayon, stable tayo sa Opo. presyo ng bigas. Ngayon po ay buwan ng Mayo. So nananatili yung stable ang presyo ng bigas natin. Opo, tama po, tama po. Okay, so salamat ma'am. Thank you po, thank you. Kusapin naman natin yung isa nating ginang na namimili dito, ma'am. Kumusta ano binibili ninyo? Ay, yung halagang 57 po, hinahalo ko po sa kadiwa rice po na 20 pesos ang per kilo. Ay, bakit nyo inihalo? Kasi po yung sa kadiwa, hindi naman din masyado siyang ganun kabango. Okay. Naghahanap ako ng mabango na para Magkano sa binibili nyo? 20 pesos po Hindi. per kilo na. Ang hinahanap nyo ay 50? 57 po. Para wala ako nakita 57. Meron po yung ano, yung... Meron ba? ano to, Nasaan? yung... Meron ba? Meron ba? Anong 58 na pala siya, tumaas na po pala siya. Tumaas na po siya. Dati po siyang 57. Paano pagka umabot ng 62 pesos ang kilo ng bigas? Anong gagawin nyo? Doon lang po kami talaga sa mababang presyo. Aha. Para lang mapangtawid ng ano. So pinaghahalo nyo para masarap kung kainin? Opo. Bakit hindi na lang yung 57 o 58? Ang Ay, hindi, ang kainin 58 na lang. Tumaas na po siya, kaya 58 na lang yung Dati bibilhin. 57. Oo, dating 57. Oo. So maraming salamat na. Ayan, Salamat po. nagulat si nanay kasi tumaas na ho ng piso yung binibili niya dati na 57 na pesos per kilo. At yun nga, sabi niya, para mas makatipid, mabango-bango yung kanilang kanin sa kanilang hapagkainan, pinaghahalo niya yung binibili niya na 57 at so sinasabi niya na kadiwa rice. So, yan po yung sitwasyon dito sa Dagonoy Public Market. Sa ngayon, wala pa hong abiso dito sa mga nagtitinda ng bigas kung magkakaroon ho ng pagtaas by September at posibleng umabot ng 62 pesos. At ngayon naman, yung mga mamimili ho natin, nag-a-adjust din sila, gumagawa ho ng paraan para maging maayos naman yung kanilang kakainin bigas sa kanilang mga hapagkainan. Mula po rito sa Dagonoy Public Market, back to studio po tayo.
Samantala, itinanggi ng kampo ni Attorney Manasseh Carpio na nagkaroon ng 2 billion pesos na total inflow sa bank account ang asawa ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon lang daw ng systems glitch sa bangko kaya naging 2 billion ang dapat sanay 2 million pesos. Hindi rin daw totoo ang sinasabing 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions. May unang balita si Jonathan Andal. How does it apply to the situation now? 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Di ba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Attorney Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hininga namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ang pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinabi, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng Second Gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Itong unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Naghain ng reply affidavit ang company Vice President Sara Duterte bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga nagpakilalang dating aide at bagman umano ng bise na nagsabi nag-deliver siya noon ng pera sa iba't ibang personalidad sa utos ng Vice President. Sinampahan siya ng reklamong perjury ng bise nitong Marso. Kabilang sa mga sinagot ni Duterte ang sinabi ni Madriaga kung hindi siya malapit sa bise, bakit siya kasama sa isang political meeting. Paliwanag ng bise, virtual meeting daw yun kasamang halos 100 taga-suporta sa kampanya noong eleksyon 2022 at hindi lahat ay kakilala niya. Dagdag ng abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang iba pang mga ebidensyang inilatag sa reklamo ni Vice President Duterte.
imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Nagpiyansa na po ang dating TV host na si Jay Sonza na inaresto noong Huwebes dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbayad si Sonza ng 10,000 piso at pansamantalang nakalaya pasado alas 7 kagabi. Noong arestuhin si Sonza, nakasaad na not bailable ang kanyang kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Itinama ito kalaunan ng korte at anila ang katagang not bailable ay hindi galing sa kanila. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system ng Philippine National Police. Kahapon, itinakda ang arraignment ni Sonza pero ipinagpaliban ito dahil sa inihaing motion to quash ng kanyang kampo. Hindi raw kasi dapat Pasay Regional Trial Court ang may jurisdiksyon sa kaso. Hindi rin daw dapat ang National Bureau of Investigation ang nagsampa ng kaso. Ayon naman sa NBI, hayaan na lang ang korte na magdesisyon. Ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay, kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente? Yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan. Nandito ba sa Pasay? Hindi. Just to address bakit sa Pasay, it was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation.